niya, uulitin ko lang po, at 50%, at least 50% ng power Dinner generation time, guys. Kain tayo. bago mag-2040 at higit pa lagpas ng 2040. So nangangahulugan po nito, meron pa rin maiiwang bahagi ng ating energy mix, particularly sa power generation, na gumagamit ng hindi renewable energy. At yun ang nakikita nating magiging puwang or opportunity sa pagpasok ng mga teknolohiya kagaya ng nuclear na kahit hindi naman na kailangan nating pagdebatihan, wala po itong greenhouse gas emission. So nangangahulugan po siyang clean energy or low carbon option po siya sa ating bansa. Uulitin natin, pag pumasok po itong teknolohiya na ito, lahat po ng magiging hakbang dito, dadaan po sa proseso. Nangangahulugan po na ang ating mga kababayan papayag, mag-agree po ang community, mag-agree po at sisiguraduhin natin na yung mga batas, uulitin natin, hindi lang po sa safety, security, maging sa protection po ng ating mga kababayan ay nakalatag po bago ito pumasok. Okay, so ano naman po ang magiging role ng International Atomic Energy Agency sa nuclear energy program po na ito? Kain, guys. Siyempre, Miss Nina, tayo nga po Kaon na sa bago iyo. itong papasok dito. Meron na established na framework sa ating global community. Hindi po tayo makakakuha ng mga supplies for power generation, yung nuclear fuel nang hindi tayo tumatalima o sumusunod sa mga regulasyon, mga standards, mga requirements po ng ating International Atomic Energy Agency. At yun naman po ang ating sinisigurado sa ating mga kababayan na pag dumating po ang punto na tayo ay umoko na pumasok ang nuclear energy for power generation, lahat po ng reglamento, regulasyon, at mga requirements ng ating IAEA ay susundin po natin. At bilang paghahanda tayong Nuclear Energy Program Interagency Committee or NEPIAC na binubuo po ng 24 na ahensya ng pamahalaan na nilalatag na po at ina-address na in anticipation yung mga magiging infrastructure issues kung papasok nga po yung ating nuclear energy for power generation dun sa mga targets na nabanggit ko na pinakamaaga nga po ay 2032. Okay, at para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, ano po yung long-term vision para po sa Pilipinas nitong nuclear energy program? Ang long-term vision po ng ating nuclear energy program ay maliwanag na ang ating pong bansa ay tumatalima, sumusunod sa mga requirements ng international community sa peaceful uses at non-proliferation ng ating nuclear technologies. Ito po ay magiging bahagi ng ating clean energy scenario, low carbon option po ito para unti-unti na po mabawasan o tuluyan ng mawala yung ating pong component sa ating power generation mix na nagkakaroon pa rin nga po ng emission or greenhouse gas emission. Yung po yung ating aasahan mula ngayon hanggang sa mga susunod pang taon. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Department of Energy. Maraming salamat. Ang ating pong paalala sa ating mga kababayan ay maging bukas po. Magkaroon po tayo ng pagkakataong mag-aral, pagsiya sa atin, at bigyan po natin ng pagkakataon ng ating pamahalang ipaliwanag ang mga pros, ang mga cons ng ating nuclear energy for power generation and non-power application. Malaki po itong maitutulong sa ating pag-unlad at syempre hindi naman po natin ito papasukin nang hindi nakalagay ang mga safeguards dito. Kaya maging bukas po tayo dito dahil kailangan nga po ito para suportahan ang ating paglago sa ilalim po ng ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Samantala, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng mabilis at nararapat na aksyon laban sa mga lumalabag at nagkakasala sa agriculture sector. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng pagpapatibay sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla.
Isinamatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ngayong layo nitong patawan ng tataparusa ang mga nananamantala. Protektahan sa bagong Kapanamit Pilipinas. akong kahon guys. Akong luto. Manatiling Tama na. nakatutok. Magbabalik Kapanamit pa akong ang kahon sa bagong Pilipinas. ginataan Ngayon, na gulay. Tawagan niyo sa amon utan. Dahil nahatag kay Papa, tapos may subak na tabagak na bulad, di ba masyado sa papalagay. Ako po si Mauricio Italiano, Deputy Executive Director ng National Commission for Culture and the Arts. Essentially, ang promotion of culture and the arts is the major mandate ng National Commission for Culture and the Arts. So yung unang programa na nagkaroon kami in partnership with PTV4, Ali is rice yung tayo concept guys! at the park. So kasunod po nito, nagkaroon po kami ng Sining Gising. Ito pong programa na to is hosted by our former executive director na si Miss Cecil Guidotti. One more Alvarez. cup lang. And following One this, cup lang, ito guys. na nga yung current program Ang na high sa blood. PTV4, yung sa Gisag Kultura. This is really one of the longest running program na nagkaroon po si NCCA with PTV4. All of these programs and projects were intended to be able to promote culture and the arts to a broader audience. It's important that PTV4 becomes strong. Kung nakikita nila, yung kanilang ihahalal pang presidente pala, o yung kanilang ihahalal medyo pwede mas mataas na posisyon, o pwede nilang mahalal na ngayon sa daraping na eleksyon. Tamang pamimili in preparation for a larger or higher positions. Sa Manila Hotel ang paghahain ng COC para sa senador at sa party list groups na obligado rin magsumite sa COMELEC ng kanilang 10 final nominee. Kandidato at 3 taga-suporta lang ang pwedeng pumasok. Sa local COMELEC offices naman ang punta ng mga target maging kongresista at iba pang lokal na opisyal. Pero dahil sa Pebrero pa pwedeng ituring na kandidato ang mga tatakbo sa national position at Marso sa local post aspirants, hindi sila pwedeng pigilan ng COMELEC kung bigla nilang ipopromote ang sarili sa loob mismo ng COC filing venue. Libre rin sila magdala ng supporters at magprograma sa labas ng venue. Mula October 1 to 8 lang tatanggap ng COC ang COMELEC. Ito rin lang ang petsa na pwedeng umatras o magpa-substitute ng kandidato. Sabi ni UP Political Science Professor Aris Arugay, karaniwang lamang ang mga manok ng nakaupong administrasyon kapag midterm elections. That the 2025 senatorial elections is also informally a referendum on the president and his administration. This reinforces that the leadership of the current administration is legitimate and is popular and is well accepted. Pero hawak man na makinarya, hindi pa rin anya dapat magpakampante. Sabi nga ng election experts, ang isang matalinong botante, filing pa lang ng COC, inaaral na yung background at saka yung kwalifikasyon ng mga gustong maligaw ng kanyang boto. Dahil ang katumbas ng iyong boto, pagbibigay kapangyarihan din sa pipiliin mo kung paano mo itatakda ang buhay mo bilang isang Pilipino, pati na ng kaapu-apuhan mo. Sharian Torres, ABS-CBN News. nakatakdang kasuhan ni Police Brigadier General Nicolas Torre ang mga taong nagbanta umano sa kanyang pamilya at mga kaanak ng ibang pulis noong kasagsagan ng pagtugis nila kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa bagong talagang hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, mga kasong direct assault ang isasampa nila laban sa mga miyembro ng KOJC na nagbanta at nanghara sa mga pulis, media men, pati na sa mga sibilyan. Anya, nauunawaan niyang nais lang depensahan ng mga KOJC members si Kibuloy. Pero lumabis umano sila nang idamay nila pati ang mga kaanak ng mga pulis. Sabi pa ni Torre, ultimo mga social media account ng mga anak niya ay inulan ng hate messages. Iniimbestigahan na rin ang sinasabing Angels of Death, ang umano'y private army na ginagamit ng KOJC para takutin ang mga biktima Yan nito. guys, tapos na ako nagkaan. Thank you Lord. As we personally filing cases, ay yung i-involve nila yung mga Sabi natin ang akong camera, palubog na sa akong mga vlog. Ang aking front na ano, front cam ko. Talaga namang maganda-handa talaga sila. Palubog mga guys siya guys. Makakatanggap sila. Ayan, yun lang. Happy dinner. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Mwah, 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 mwah. Mga biyahe, may aeroplano.